morning guys. Pupunta tayo ngayon sa Batanes of the East. Kasama natin ang mga tropa naka KTM 790S and si Peter Boy, dala ang kanyang Africa Twin. So time check, it's 5:15 in the morning. So kita tayo sa daan. Ganda ng langit guys, oh. Sana maganda yung panahon ngayon. So kita-kits, update ko kayo. Time check guys, it's 5:26 in the morning. Nasa cash lane tayo ngayon dahil wala tayong RFID, di ba? Very good. Nagpa-change name kasi tayo guys. So ngayon, gusto ko nakapangalan na sa atin yung RFID, kaya inalis ko. Kaso bigla kami nagkaroon ng ride. Hindi ko na-anticipate, kaya ito, nakapila tayo ngayon sa cash lane. Yun nga lang, yung cash lane dito, napakahaba pala ng pila. Narinig nyo ba guys yung ating bagong tambucho, bagong exhaust? Medyo naririnig na tayo sa daan. So yun guys, update ulit tayo. Time check, it's 5:27 ng umaga. Meron pa tayong 69 kilometers hanggang Dinadiawan Arc. So update ko kayo guys. So nandito na tayo ngayon guys sa Plaridel Bypass Road. Sa dulo ng Bypass Road, nandoon si Trupa. Madalas kami dumaan dito guys pag papunta kami ng Nueva Ecija or ng Cabanatuan. Kaso ngayon dapat kasama si wifey. Nagkaroon nga lang siya ng allergy kaya hindi na siya nakasama. Time check guys, it's 5:43 in the morning. Malapit na kami sa San Miguel, Bulacan. Tumatakbo lang kami ng 100 para hindi kami masyado abutan ng init sa daan. So update tayo guys along the way to San Miguel, Bulacan. It's 5:57 in the morning. Medyo mafag sa daan, di ko alam kung fog o smog. So meron pa tayong 36 kilometers papunta sa Gabaldon Arc. So update ulit tayo. Mag-aalmusal lang kami sa McDonald's. So yun na nga guys, time check, it's 6:59 in the morning. Dahil nga nagbago kami ng plano. From Aurora, pupunta na kami ng Baler. So meron kaming 156 kilometers. And ang arrival namin is 10:47 ng umaga. So update ko kayo guys along the way. Alright guys, welcome to Gapan City. It's 7:20 in the morning. Lapit na kami sa Cabanatuan. Oops, anong nangyari? Naku, natanggalan siya ng gulong. Sana safe sila lahat. Welcome to Cabanatuan City. Time check, it's 7:37 in the morning. Medyo malapit na tayo sa Bypass Road. Pagdating natin sa Bypass Road, mabilis na yung facing natin. And mabilis tayo makakarating ng Baler. Ang ETA namin sa Baler ay 10:37 in the morning. So kita-kits sa daan guys. Update tayo. Woo! Napakaganda talaga dito sa Cabanatuan. Good view.
kalsada. Oh, may tumatawid na tricycle. Okay guys, nandito na tayo sa sikat na crossing. Pag kumanan tayo dito, papunta ng Dingalan. Pero pag left, papunta to ng Baler. Makikita nyo to sa Google Maps guys, naghihiwalay. Tapos nasa gitna yung Iglesia ni Cristo. So, ang ETA natin guys is 10:36 in the morning. So, welcome sa Talavera. Ito na yung sikat na church dito. Pagdaan namin dito nung una, pangalawang beses, skeleton pa lang to. Ngayon parang medyo buo na siya. Nakakamiss ang probinsya. Solid. Hindi ka magsasawang balikan to eh. Lalo na pagdating mo dun sa may dulo, papunta ng Baler. Bawat kanto titignan mo, ang gaganda. Welcome to Llanera, Nueva Ecija. Time check, it's 8:02 in the morning. Ganda ng view, green sceneries, maluwag na daan. Bakit nga ba nagmo-motor? Solid. Guys, water break muna tayo. Nandito na tayo sa saan na ba to? 7-Eleven muna tayo guys. Alright guys, so back on the road. Ang arrival time natin is nag-adjust ng konti. It's 11:01 in the morning. Meron pa tayong 88 kilometers para makarating sa Baler signage. So update tayo guys along the way. See ya. Dito na tayo sa Pantabangan. Malapit na tayo sa Aurora signage. Yo! Pakit na tayo ng bundok. Puro twisties na dito guys. Accident prone area, so magdahan-dahan tayo. At hindi naman tayo nagmamadali. Safety is our priority. So enjoy the view and ingat tayo sa daan. Alright? Ang ganda dito sa Nueva Ecija. Sarap magmotor. Tapos may twisties. Sobrang solid. Ganda dito sa sa Pantabangan. Grabe. Chill ride lang tayo. Din. Di ba talaga pag big bike? Sarap ng twisties. So nandito tayo ngayon guys sa Canili Road, Pantabangan. So connected ito sa Baler Road.
Dito bro, sinasabi ko sa'yo, pwede kayo mag-drone dito. Ganda na ng view na doon sa kabila. Oh. So tumigil lang tayo saglit dito sa gitna. Kumuha lang tayo ng drone shots. And then balik na ulit sa kalsada. So see you sa daan. Let's go. Time check guys, it's 9:33 in the morning. Meron pa tayong 63 kilometers left and 1 hour and 36 minutes. So ang ETA namin is 11:08 AM hanggang dun sa Baler signage. So dun na rin kami magla-lunch guys. Quick ride lang ito. Then after mag picture babalik din kami agad ng Manila. Alright, so update tayo guys. See ya. Twisties all the way. Alright, ganda talaga dito guys sa Pantabangan. So dapat mapuntahan nyo rin to. Going to Baler. Mamaya pag pabalik na kami, ang magiging daan namin is sa kabilang side naman. So para naman madaan na namin lahat. So dun nga lang sa kabilang side, mas maraming twisties. So tingnan natin ano yung magiging desisyon ng grupo. Kaya kanina dapat na papunta lang kami ng Gabaldon, and then pupunta sana kami ng Batanes of the East. Yun nga lang na kapag decide yung mga ADB friends natin na mag-Baler na lang. So let's see kung anong meron sa Baler. Matagal-tagal na rin tayo din nakapunta ng Baler guys. So update tayo. See ya. Sobrang solid ng twisties guys. Baba natin dito, yun na yung signage ng Aurora. So, pagdating doon, mag-stop over muna tayo sandali. And mag CR break. Grabe guys, sobrang ganda talaga dito. Papunta ng Baler. So bisitahin nyo rin to guys para ma-enjoy nyo yung view. Sobrang solid. Alright, ito na naman tayo sa kakaibang view. Grabe guys, sobrang ganda dito. Appreciate the nature with your adventure bike guys. Sobrang solid. Sobrang solid guys ang mga twisties dito. Ang ganda ng mga views na makikita nyo. Pag mga ganitong senaryo kasi mare-relax ka talaga pag puro green. Parang nakaka-relax guys. Welcome to Alfonso, Nueva Ecija. Sobrang solid ng view na madadaanan nyo dito guys. Mare-relax ka talaga. Ganitong view no, napaka-solid. Enjoy life guys. Never ending view. Sobrang solid guys. Enjoy riding. Alright, checking kung gumagana pa ang ating mic. Nag-share break lang muna tayo dito somewhere sa bundok guys.
On the way pa din kami papunta ng Baler. So yun, kita-kits ulit sa daan guys. Ingat. So dito pa din tayo sa daan guys. And nandito na si Peter Boy. Kilala niyo ba ang jowa ni Peter Boy? si Architect. Architect. Woo, sarap talaga dito. Aurora guys, ito yung sikat na hinihituan ng mga riders and mga nagpupunta ng Aurora. So dito muna tayo, magpicturean muna tayo dito. Alright guys, so nandito na kami sa Maria Aurora. Sobrang init dito, of course. And maganda pa rin talaga ang view. It's our third time here. Yun, doon tayo nagpipicture lagi sa Maria Aurora Municipal Sub-Office. So ito yung mga kasama natin. Africa Twin, ang ating 790R, and nakasama natin kay Joel 790S. So tignan nyo naman guys yung view, napakaganda talaga dito, sobrang solid. So yun, paalis na ulit kami and papunta na kami ng Baler. Yun. Sobrang ganda dito guys. Nakabalik na tayo ulit dito sa Aurora. Pangatlong beses na natin ngayon na nakabalik dito. Sobrang ganda pa rin guys. So dapat makarating nyo rin to para ma-appreciate nyo yung ganda ng view. Grabe. So kahit yearly ako magpunta dito, okay lang. Napakaganda pa rin dito sa Aurora. Wow! Grabe oh, bulong-bulo na yung lake oh. Sa kabila guys, dam. I don't know, I'm not sure kung dam or bangin. Pero ito, lake. Yawn. Time check guys, it's 10:40 AM. Ang aming ETA is 11:41. Meron pa kaming 1 hour to go. 1 hour drive papunta ng Baler. Sobrang solid talaga dito guys. Never ending view. And of course, thank you Lord kasi maganda yung panahon ngayon. Sa Manila kasi nag-uulan. Nag-doubt kami na pumunta kasi nga umuulan sa Manila. So inisip namin kung umuulan din dito. Luckily, nandito tayo ngayon and ang ganda yung panahon. Thank you Lord for the weather, the good weather. And yun, pagdating natin ng Baler, maghanap tayo na makakainan for lunch. So baka may suggestion kayo kung saan para sa ating mga viewers guys. Ang natatanda ko lang kasi sa Baler, sa dalawang punta namin dito, sa Mang Inasal lang kami kumakain. Kasi after long ride talaga gutom na gutom ka eh. So ang hinahanap talaga namin is only rice. But now, syempre iba yung kasama natin and
hindi tayo pagod sa ating adventure bike, so pwede tayo maghanap-hanap ng ibang makakainan. Depende rin sa mga girls na kasama natin. Share ko lang din guys, once na naka-adventure bike ka, parang hindi ka pagod. Parang ang bilis ng facing na bigla ka na lang nandito sa Baler. Yung unang punta kasi namin dito, ang dala ko noon is Aerox 155. Naka 150cc lang kami lahat. Hindi ko na matandaan kung ilang hours namin kinuha to. Pero ngayon guys, grabe, parang sobrang lapit niya lang. Although kasi naka-adventure bike tayo, kaya siguro ganoon. Pa din talaga yung benefit ng adventure bike, relax ka lang, piga ka lang ng piga ng silinyador, and of course yan, nandito ka na sa magandang view. Konting ingat lang dito guys, kasi minsan talaga may mga sasakyan na biglang lumalabas. So ingat-ingat tayo guys. So nandito pa din tayo guys sa Maria Aurora, Baler Provincial Road. Nakita tayo ang tropa natin naka big bike, so syempre businahan natin. Ganun kasi kami mga naka big bike. Actually kahit hindi naman naka big bike, kahit mga naka small bikes, pag rider ka tapos nagkakasalubong kayo, parang alam mo yun, automatic na magbabatian kayo, magpi-peace sign kayo, and dun minsan yung iba bumubusina. So ang saya, di ba? Parang ni-recognize yung isa na, uy, nandito ka rin, parang ganun. Kaya iba talaga guys pag nagra-ride kayo papunta sa isang lugar kagaya nito sa Baler. Second time ko dito guys, kasama ko yung mga friends ko, pero nakasasakyan kami, pero same way yung dinaanan namin papunta ng Baler. So nag-enjoy naman lahat. Yan guys, so pakakita tayo ng bundok. Siguro isang oras sa twisties to bago tayo makarating sa bayan. Pero for sure, mas magagandang view pa yung makikita natin dito. Kunting ingat lang talaga sa daan kasi hindi natin kabisado. Baka biglang may lumabas. Kaya kagaya niyan, magle-left pala siya. Pag mabilis yung takbo mo niyan, so mahirapan ka kasing mag-brake. So always consider other people guys pag nasa daan kayo. Dapat defensive rider tayo. Hindi lang yung puro paspas gaming, diba? Always remember na may naghihintay sa atin pag-uwi ng bahay, kaya chill ride lang. Sobrang saya na pinapayagan tayo ng misis natin, ng family natin na sa bisyo na ginagawa natin, di ba? So ayun ulit, tatanungin ko ulit, bakit nga ba kayo ride ng ride? Of course, ang sagot dyan, hindi ko alam. Pero ito ko ngayon, happy, masayang feeling, di ba? Yan yung benefit na nabibigay ng riding. Kaya kayo dyan, habang nanonood kayo, samahan nyo ako sa ating pagra-ride. Kung gusto nyo naman sumama sa akin, or sumama sa amin, ilalagay ko yung link ng aking Facebook page dito sa baba, para naman pwede nyo ako i-PM kung gusto nyo sumama. So madalas lang naman naming trip, actually halo pwede tayong 50-50 actually. Pwede tayong mag trail, pwede tayong mag long ride, pero before pa talaga ang ginagawa ko na talaga is long ride. Mas na-enjoy namin yung view using the bikes, our bikes, diba? So yun lang guys, suportahan nyo sana ako dito sa ginagawa nating
pagtitrip. Para madala ko naman kayo kung saan nyo gusto. Comment down below kung saan, kung may mga alam kayong spot na pwede natin dayuhin, diba? Dito na nga tayo guys sa Barangay Dianawan. So malapit na tayo makarating sa Baler. 33 minutes left guys. So makikita na ulit natin ang itsura ng Baler. So yun nga guys, ang una nating bisita dito sa Baler is nakamotor lang tayo. And now sa ating third time nakamotor ulit tayo kasi pang second time namin nakasasakyan kami. Nakikita nyo ba yan guys? Yung twisties na yan, ito yung twisties na mag-e-enjoy ka. Kasi nandito yung view. Kahit sa katumingin ang ganda eh. Iba talaga pag nasa probinsya ka, lalo na sa ganitong lugar papunta ng Baler. Relax ka talaga guys. Yung sobrang daming puno, parang jungle na, tapos wala masyadong dumadaan sa kalsada, diba? Hindi ka nagmamadali. Sobrang sarap lang sa feeling mag-ride pag ganito. Pero syempre, konting ingat pa din guys. Lagi ko sinasabi yan, lalo na't hindi natin kabisado yung daan. Baka magulat na tayo, mabulaga tayo, diba? Na may mag-overtake pala sa unahan. So dapat alis na tayo lagi. Sobrang ganda ng daan guys. Nga pala guys, umalis tayo ng Manila ng full tank. So nandito tayo ngayon sa Maria Aurora Baler Provincial Road. And still meron pa din tayong 3 bars left. According sa ating gauge, digital gauge, meron pa tayong 100 kilometers left. So alam ko hindi accurate yan guys, pero sana mas mahaba pa yung abutin ng gasolina natin. Dito pa nga din tayo guys sa Maria Aurora Baler Road. Gusto ko lang ipakita sa inyo guys yung view. Dinadaanan natin guys, sobrang ganda. Walang tao sa kalsada, walang sasakyan, walang motor sa kalsada. Ang meron lang guys, magandang view, diba? Sobrang solid. Subukan nyo dito dumaan guys, mananawa kayo sa twisties. Lalo na sa kabila, pag doon kami dumaan, sobrang daming twisties doon guys. Sobrang solid. Sarap mag-ride dito talaga sa Baler. "17 minutes left guys. Chill ride lang tayo." Uy, ang daming prutas dun ah. Parang sarap mag-uwi ah. Grabe, gustong gusto ko yung view na yan. Ay maraming ano ba yung banana trees. Napakaganda. Meron
meron na lang kaming 15 minutes left and 6 kilometers. Malapit na kami makarating sa Baler. 2.8 kilometers left guys. Meron na lang kaming 8 minutes para marating ang ARC. Doon na rin kami magla-lunch. Then after namin mag-lunch, pupunta kami sa signature place ng Baler, ang Shark's Fin. Whoop woo! So eto na nga guys ang Baler, ang surfing area of the Philippines. Sobrang solid guys. Dito tayo sa beach side. Grabe yun. Alright guys, so dumating na nga tayo dito sa Baler. Mag-ikot na tayo. Maghanap tayo ng spot para kumain. Hindi pa natin alam kung saan tayo dadalhin ng ating mga motor. So, grabe oh, nakakamiss din dito. Uy, may swimming pool, nakakamiss mag-swimming. Hola Baler. So nandito kami guys ngayon sa Yolis Ihaw and Seafood Restaurant. Dito muna kami magla-lunch ngayon kasama ang ating ADV troops. Nakarating kami dito ng 11:41 AM guys sa Baler. And sarado yung daan papunta mismo sa Baler Arc. Alright guys, so ito yung ating in order. Isa't kalahating kanin at saka Bicol Express. Madaming order dito, mukhang masarap ata yung pagkain. Hindi ko lang sure, di pa namin natitikman. Yung ibang vlogger wala pang pagkain. Kasi wala pa silang pagkain kasi in order nila lobster, inuhuli pa eh. Alright guys, so kakatapos lang namin kumain. Pupunta kami ngayon sa Lipit Beach para makita ang scenic view na mukhang Siargao. So pakita ko sa inyo guys kung ano yung mga madadaanan natin along the way. Magpipicture lang din muna kami dito sa may Baler sign. So yun, medyo traffic dito. Madali kami, update ko kayo guys. See you. Dito na nga tayo guys sa I Love Baler sign dito sa Baler. Actually, ang dami nagpapapicture dito ngayon. Sisingit lang kami para mapicture lang kami dito. Yun, so ang daming tao dito guys. Tatry lang namin kung makapagpapicture kami. So yun, dito muna kami. Dito tayo guys. Tayo mag-picture guys. Sobrang dami nagpapapicture ngayon. Hello Baler. Yun, so papunta naman kami ngayon sa Lipit Beach. So subaybayan nyo ang aming adventure. Punta nga kami ngayon guys sa Lipit Beach. Yan, mga nag-i-enjoy talaga dito ng mga bata. Yun no. May mga naliligo din pala sa area na to no. Sabagay connected kasi siya sa dagat eh. Kaya tingin ko malinis din siya. Iba lang yung kulay.
Pero dami din ang huli ng kuhol or suso. Hindi ko lang sure kung ano yung mga hinuhuli nila, kasi pagdaan ko kanina may mga nanguhuli. So ayun, may mga bata dito. Enjoy na enjoy sila mag trip. Time check guys, it's 1:15 in the afternoon. Papunta kami ngayon sa Lipit Beach. 9.2 kilometers ang aming kakainin papunta ng Lipit Beach. Update ko kayo guys. Ganda talaga ng daan dito sa Baler. Pabalik ulit ako dito, nakakatuwa naman. Welcome to Dipakulaw. Papunta tayo ng Lipit Beach guys. Sikreto lang to ha. Ay. Uy, wala naliligo ngayon ah. Sobrang solid talaga sa Lipit Beach. Ganda pa rin talaga dito. Ito picturean to eh. Pwede kayo mag-picture dyan oh. Lalagay natin yung motor dyan mamaya. Alright guys. So nandito kami ngayon sa Lipit Beach. Hidden gem to ito sa dito sa Dipakulaw. Bibihira lang yung nagpupunta dito. Kasi sobrang maalon. Pero tignan nyo yung beach guys, sobrang ganda. Sarap maligo. So dun yung Baler. Tapos ito, Dipakulaw. Dito tayo sa super spot. Sobrang solid dito guys. Diba, kung pupunta kayo dito sa Lipit Beach, hanapin nyo lang to spot na to. Nasa may bandang gitna lang siya. Para siyang Siargao vibe. So madaming coconut trees. Tapos may mga sand, diba? So para ka na sa Siargao guys. So yan, subukan nyo yan. So yan, pag inikot natin siya, yan, so nakikita nyo guys, di ba sobrang solid ng view dito. So tapos na nga kami guys magpicturan dito sa hidden spot. Pupunta na kami ngayon sa, nakalimutan ko kung ano tawag dun eh, Shark's Tail or Shark's Fin or what, sa may dagat. So kita tayo doon guys. Dito guys sa Lipit Beach, third time ko na makapunta dito. Puntahan nyo din guys, sobrang ganda dito. Kung nakapunta na kayo ng Siargao, same na same yung Siargao vibe. Pagpunta mo dito, yun din yung makikita mo. Puro coconut trees, kaliwat kanan, may bundok sa harapan. Tapos madalang din yung tao dito guys. So pwede nyo siyang puntahan. From Baler Town, parang 10 to 15 minutes lang yung layo niya galing sa town. So konting gas lang, konting time lang, puntahan nyo na para makita nyo rin yung beauty ng Lipit Beach guys. Solid dito. Kung papansin nyo, yan guys, puro siya coconut trees.
Kahit saan kayo tumingin, may mga iilan-ilang bahay sa paligid, pero kumbaga bira pa rin talaga makakita ng tao. Alright, so update ulit tayo guys pag malapit na tayo. Sobrang dami ng sticker oh. Soon baka magdikit na rin tayo dito pagbalik natin dito. Alright, so ito guys ang ating mga kasama, mga napapagod na. Shoutout kay ate Patron, baka naman. Sulit dito guys. Tapos na ang aming side trip kwentuhan dito sa Petron. Shoutout Petron. Tuloy-tuloy na ulit ang aming biyahe. At tingin ko malapit na lang siya, mga 15 minutes, and then dun muna ulit kami magkukwentuhan para naman tuloy-tuloy ang saya. Time check guys, it's 2:28 PM. So tingin ko mga at least 4 PM babiyahin na kami pa uwi. So yun guys, update ulit tayo along the way. Grabe, ang ganda talaga. Kahit saan ka tumingin sa Dipakulaw, at solid. By the way guys, yung daan na to, pag dinaretso mo to, makakarating ka ng Dinadyawan. So ang meron sa Dinadyawan is marami rin sikat na beaches dun. And hindi kasi siya masyadong maalon sa part ng Dinadyawan compare dito sa Baler na napakaalon. So mostly ibang turista mas pinipili nila magpunta sa Dinadyawan. Yun nga lang, mag-additional na 1.5 hours sa biyahe. Pero kung ganito naman kaganda yung dadaanan mo, okay lang, di ba? Kapit na tayo sa viewpoint. Woo! Sobrang solid. Alright, dito na tayo guys. Saan yung tindahan ng halo-halo dito? Ito pala guys, yung nakaraang bagyo, nasira to eh. So ngayon malalaman natin kung ano na nga ba ang itsura niya ngayon. So sana gawa na siya. And tignan natin ngayon. Until now ginagawa pa din siya guys. Nung nakaraang bagyo kasi sobrang nasira to. Buti ngayon ginagawa na nila. So ito na yung updated na condition ng daan dito. So dito muna kami guys, magpipicture muna kami. So ito na nga guys, ang famous Dipakulaw Aurora Shark Fin ba? Nakalimutan ko yung tawag eh. Pero yun guys, dito muna tayo sa may tabi. Maghalo-halo muna tayo. Woo! Oops. So yun na nga guys, maghalo-halo muna kami dito kay ate. Alright. So ayun na nga guys, tapos na ang ating trip for today. Time check, it's 4:27 in the afternoon.
Meron pa kaming 5 hours para makauwi ng Manila. So dito ko na tatapusin ang ating vlog for today. Kung gusto nyo sumama sa mga trip namin, i-add nyo lang ako sa aking Facebook page. Ipa-flash ko dyan sa screen. And then message lang kayo. Pag meron kami mga trip, isasama ko kayo sa GC namin. And pag libre kayo, sama kayo. Yun lang. Usually naman long ride, trail ride, yan, mga invites namin. Alright? So see you guys. Maraming salamat kung umabot ka sa video na to. Ayun, see you sa aking mga next videos. Alright, bye.